Ayan guys, isang magandang araw. Mangunguha po tayo nitong saluyot habang may kunting ulan na pumapatak sa ating likuran. Marami po yan dito. Habang nagkukwento tayo sa inyo kung ano ba yung mga benepisyong makukuha natin sa saluyot. Alam po ba ninyo, itong saluyot ay isa sa tinaguriang super leaf ng mundo. Yes po, super leaf ng mundo po itong saluyot. Kasi po may top 4 tayong super leaf ng mundo na makikita yan dito sa Pinas. Yan yung napagtanto natin nang nakapag seminar tayo sa tawag doon, wellness seminar, life and wellness. Ito yung tinuro sa amin ng isang doktor doon na kabahagi pala ng super leaf itong saluyot. Kasama dito ay yung dahon ng kangkong na violet. Yun po. Ay, hindi kangkong, kamuti. Kamuti na violet. At saka, syempre, malunggay. Yung ating malunggay, super leaf po yun. At yung isa po ay yung dahon ng sili ng labuyo. Yan, siling labuyo. Sila po yung tinagurian na top 4 super leaf ng mundo. Kasi po doon narinig po natin sa training and seminar natin na sila po ay nagtataglay ng napakaraming elemento, iba't ibang klaseng elemento po, na kung magiging ugali po natin na kumain nitong mga dahon na ito na considered super leaf vegetable po, magigising ka isang araw daw, naubos na lahat, na wala yung iyong mga sakit-sakit sa loob ng iyong katawan. Yan po, together with balanced diet, yun yung turo sa amin. Kaya napakabuti pala ito sa katawan, itong saluyot. And mind you, may mga langga, mga ka-province, mga ka-farm, may binibenta na po itong mga saluyot tablet na ito. Napakamahal pala nitong saluyot tablet. At saka mayroon rin itong dried saluyot na binibenta. Makikita po niyo yan sa Google, sa YouTube. At saka syempre ipapadala ka doon kay Lazada at saka kay Shopee kung paano ka makakapagkuha nito. Dami po, yan o. Dito sa amin province, ayan, dito lang yan sa taniman ng aking lakatan. Nakatubo lang yan dito, free yun, mga langga. So ngayon, bakit natin yan binubunot? Kasi ibibenta rin natin. Yun, ibibenta rin natin yung saluyot na yan. Kasi nga po doon sa amin sa barangay, may bumibili nito per kilo ng saluyot. At hindi pa yun organic, ha. Hindi pa yun organic kasi nakita natin sa ibang mga pinagkukunan nito, ini-sprayan pa nila ito. Lalong-lalo na pag ganitong hindi maganda yung panahon, ini-sprayan pala nila ito para daw hindi kakainin ng uod yung dahon ng saluyot. Wow, naku naman. Pero dito sa amin na yan, free pick lang dito pag pumunta kayo, libre. Pag kayong kumuha dito, libre po. Ito may mga 2 linggo from now po, ito ay tataas na po ito ng mga 1 foot hanggang 2 feet. Pag may mga 2 linggo mula ngayon, pag hindi mo ito binunot. Ito yung mga height na napakagandang magbunot nito. Kasi pag mataas na ito mga kagulay, kaagri, hindi na ito binubunot, hindi pinuputol na lang ng mga isang dangkal sa kanyang sanga. At yun na rin yung tinitinda, binibenta na rin. Makikita yan din sa mga talipapa area ng aming barangay. Binibenta po talaga ito. Kasi dati hindi naman ito binibenta kasi parang binabaliwala lang ng karamihan ito. Pero ngayon, saluyot ay per kilo na rin yung bintahan nito. So dahil nga tumubo dito ng marami, wala naman tayong ibang magagawa ngayong araw. Ito, habang nag-harvest tayo dito ng mano-mano nitong saluyot, kinuha na natin ng video para po mapakita sa inyo na dito po sa amin ay sagana ngayon sa saluyot. Yun po.
Hindi natin muna yan puputulin yung kanyang ugat sa ilalim. Mamaya hugasan natin ito pag natipo na ng lahat. Yung instruction sa atin ng magbibili, wag na lang putulin yung ugat niya. Lublob na sa kunting tubig o hindi naman ilulublob, at least mabasa-basa po siya. Matagal po siyang malanta. Yun yung instruction, mga langga. So yun, pumapatak yung maliit na ulan sa ating likuran habang nangunguha tayo nitong mga saluyot dito sa taniman ko ng lakatan. Yung lakatan natin kahapon, nilagyan natin ng manure ng ng kambing, kaya pasakit ng sobra yung katawan natin sa kahakot. 15 sako yung dinala natin dito mula doon sa taas, mula doon sa goat house. Malayo pa naman konti, siguro mga more or less 300 meters pa. Mabigat pa naman, halfly basa, kaya yun medyo na tamaan tayo ng sobrang pananakit ng katawan. Kasi nga po, pagdating dito iniisa-isa natin lahat na malagyan yung bawat taniman natin ng lakatan. Yan po, palabas na po siya. So baka po may comment kayo, you can comment below kung ano ba yung pangalan nito sa English. Hindi ko rin alam, baka spinach na rin ito, pero yun po, saluyot. Yung local name po niyan dito sa amin sa Iloilo, tinatawag po itong tagabang. I remember po mga 6 years ago, minsan may isang taga-province, agricultural province, na pumunta po sa bayan namin at pinatawag kami mga farmers tungkol dito sa saluyot. Kasi may isang kumpanya po ng incheck, yun po, China rin, China na nagsasabing nangangailangan sila ng saluyot, na bibilhin lahat ng saluyot if ever daw na pumayag yung bayan namin na magtatanim nito. Yung problema, hindi pumayag, hindi kakayanin po, dahil bibilihin po ng kumpanya yung saluyot, ipaprocess daw po. Yung problema lang noon, hindi po yun natuloy, hindi talaga makayanan yung demand ng supply noon, dahil po they need at least 4 tons of saluyot every month. Isipin mo naman mga ka-agri, 4 tons of saluyot every month. Saan mo kukunin yun pag hindi mo pinatanim ang lahat ng tao sa bayan namin? Monthly pa naman yung kuha nila. Pero magandang business na sana yun kung nangyari, pero hindi po talaga nakuha, hindi po talaga na natuloy yung project na yun, na magpapadala na rin sila ng seeds, mag-i-instack na rin sila, at saka mag-seminar ng magtatanim hanggang sa harvesting po ng saluyot, kung paano yun i-packaging, kasi ipapadala pa dun sa kanila. Hindi naman po mura yung bili nila, may presyo naman po, pero yun po, yung habulin mo yung demand ng supply. Kasi magko-contract signing, pag hindi mo po nahahabol yung yung supply, pwede ka na ring ihabla. yun yung hindi maganda doon. Ikaw yung nagsusupply, sila yung nangangailangan. Pag hindi mo na ibigay yung need nilang supply, pwede ka pang tawag doon, yun nga, may habla. Nako, di sabi ko parang ibang storya ito. Di yun, umatras. Pero napakaganda sana ng kanilang opportunity na ibinigay. Hindi ko lang alam kung may nag-accept nyan dito sa Philippines, na yun na rin talaga yung gusto nila. Minsan na rin po yung isang agriculture enthusiast ng Japan pumunta na rin dito sa amin, pero hindi po yung tungkol sa saluyot. Tungkol na naman po yun sa sa buko, yung coconut naman yung gusto nila. Kaso they need naman po isang barko kada buwan. Yun naman yung problema, isang barko ng yung coconut kada buwan.
Hindi po kaya ng bayan namin na masupply yung ganun karami na buwan-buwan. Siguro seasonal. Pero pag buwan-buwan ganun kadami, mauubusan ng yung coconut, walang may ibebenta sa mga mall dito sa Iloilo. Pag ganung istorya na yun. Kala nyo naman, sobrang dami. Pero napakalaking tulong sana yun sa mga coconut planters. Kung natuloy yun, kasi nga po, volume yun maganda rin yung presyowan. Yun lang nga mga problema, mga kalangga, mga kaagri. Pag hindi mo na rin maano yung supply, ma-maintain yung supply, kasi po business po yan So yun, hanggang dito na lang. Parang kumakapal yung pag ano ng ulan. Yan, medyo basa na yung dahon ng ating saluyot. Hinuhugasan na ng ulan. Hanggang dito na lang. This is your friend Agritech Mix TV po. Sana po ay may napulot tayong konting informasyon ngayong araw tungkol po sa saluyot na isa sa tinatawag na super leaf, 4 super leaf ng mundo. Dami sa ng mga ano, pero hindi po yan saluyot. Vines po yan. Shasha! God bless us all! Don't give